mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Welcome to Sa Barangay Tayo. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang napakainit na usaping Republic Act 12232. Kasama po natin ang ating pinagpipitagang Kapitan Dondon Francisco, and of course, our very, very special guest, former Secretary of the Department of Justice and election lawyer, Attorney Antonio Agra. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga. Una, hindi Antonio. It's Alberto. Alberto. Although, napaalala mo yung aking ama. Ang pangalan ng ama ko ay Antonio. Kaya maraming salamat sa inyong paanyaya at sabay-sabay tayong mag-aaral sa usapin ng barangay. Yeah. At ito ngang bagong batas na pitirmahan lang kahapon, 12232. Yes, well, first of all, 1,000 apologies po. Walang problema yan. Alam niyo naman, kasi kagabi pa po, puyat na puyat tayo. Dahil nga kapitan at attorney, alam na alam po natin lahat na napirmahan na kagabi or kahapon ang Republic Act setting the terms of barangay and SK officials around the country. So, ngayon po mga kabarangay, pag-uusapan muna natin yung mga provisions po ng batas. Pero mamaya-maya, paglaon-laon sa second segment, pag-uusapan naman natin of course, kasi we are expecting that this would go to the Supreme Court. So we will try to at least man lang give you an idea kung ano man yung constitutionality or unconstitutionality of the said law. Attorney, una sa lahat, magtatanong mo muna po tayo, no? Tungkol po din sa title, yung unang-una po, no? An act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Right off the bat, attorney, meron ho ba tong violation sa one title rule? Okay. Alam mo yung one title rule, very loose naman yan eh. For as long as lahat ng mga probisyon sa batas ay merong kaugnayan sa isang topic, hindi siya lalabag sa one title rule. No? At hindi naman siya magiging rider or inappropriate. Kaya kung pinag-uusapan natin dito ang termino, pag-extend ng termino ng barangay officials, anything to do with the term, basta related sa usapin nito, ay hindi lalabag sa one title rule. Maraming salamat. Cap, you have any follow-up question? No, first of all, attorney, it's an honor na makasama maraming po salamat. kayo. Si attorney ay matagal na po namin kasama, Secretary Benhar. At talagang at least you graced us with your honor, your presence here sa Barangay Tayo. Alam niyo po, dito sa Barangay Tayo, marami talagang nagtatanong po sa amin na pagdating lalo na sa mga batas, sa mga legalidad ng mga pinapasang batas. Ayaw po kasi namin yung nanguhula lang. Unang-una, hindi po ako abogado. Wala pong abogado rito sa amin. Pero at least ngayon, kung ano po yung mababanggit nyo sa aming show, ay at least mapapanatag na po ang mga karamihan ng mga manonood dito na barangay captains, barangay kagawads, and membro ng barangay. So, attorney, may tanong lang po ako. Unang-una, pagdating po doon sa batas na unang napirmahan noong 2022 na tapos na pinitisyon ng Supreme Court, pinitisyon ni Attorney Macalintal na naging unconstitutional daw as per ng Supreme Court. Attorney, yung pagiging unconstitutional niya ay tapos na pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Wala bang repercussion kay Presidente po yun? Wala naman. Dahil
lahat naman ng batas pwedeng umangat sa Supreme Court kung gusto mong questionin ang kanyang validity or constitutionality. Wala namang personal liability ang ating mga mambabatas, kasama ang ating Pangulo, kung pipirma siya ng batas na later on madideclare as unconstitutional. Kaya lahat naman ng batas pwedeng sumalang sa ganung proseso at ang ating Supreme Court ang merong huling kapasyahan kung invalidate niya or i-validate niya ang isang batas. So, meaning follow-up questions para at least masimulan po namin yung tungkol mismo doon sa batas na pinag-uusapan. Meaning, kung halimbawang napirmahan niya na, hindi halimbawa, napirmahan niya ito ngayon at maging unconstitutional na naman, hypothetical, hindi po siya liable sa yung kahit anong pwedeng maging impeachable offense. I don't think that's an impeachable offense. Okay, good. Kasi dumaan to sa House of Representatives, dumaan sa Senate, wala namang bad faith. Okay. It's a legal question kung sakaling constitutional or not. So if ever the Supreme Court will say na illegal, unconstitutional ang Republic Act 12232, I don't think may personal liability ang ating Pangulo at wala ring personal liability ang ating mga kongresista at mga senador. Okay, sige. Take it away. Okay, maraming salamat po. Alam nyo, attorney, ang talagang mainit na diskusyon sa mga barangay captains at mga hagawad ay yung termino po nila. No? Ito pong term setting. So, ayon sa batas, Republic Act 12232, magkakaroon na po sila, mapapalawig po ang termino nila from 3 years to 4 years, tapos po 3 terms. So, that's equivalent to 12 years. Ang tanong po ng karamihan, mamaya na po ako kap sa SKs, no? Ang tanong po ng karamihan, yung mga third termers ba hindi na makakatakbo? Yung mga second at saka first makakatakbo pa po ba? Maliwanag din sa batas, no? 12232. Meron sa transitory provision. Pag ikaw ay nanunungkulan na ng ikatlong termino mo bilang isang barangay official, hindi ka na pwedeng tumakbo sa darating na eleksyon ayon sa batas sa November 2026, sa November 2, hindi ka na pwedeng tumakbo. Maliwanag yan sa Section 5 ng naturing batas. If you're serving your third term for a particular position, ipagpapaliban mo yung 2026, sa 2030 ka na pwedeng tumakbo muli. Oh, pero pwede ka hong tumakbo ng ibang posisyon. Correct. Ang prohibition na ito ay para sa same position. At- So kung sakaling councilor ka, pwede kang tumakbo ngayon for punong barangay. Opo. Kung punong barangay ka, pwede ka naman tumakbo sa bilang membro ng sangguniang barangay. So, ang implication po nito, yung first term, pwede pang tumakbo at saka second term. Correct. Ang prohibition lang ay sa ngayon nanunungkulan ka sa iyong third term. Dito po marami naguguluhan kasi sa SKs po, meron na silang parang sinasabing limitation because 4 years, 1 term na lamang po. Ayon sa batas, yes. Ang mga tatakbo sa 2026 November 2. Ang tanong ng karamihan, paano ngayon ako SK, hindi ako overage pagdating na November 2, 2026? Maaari ba akong tumakbo? Oo. Hindi na dahil bagamat pwede pa, dahil maliwanag ang kwalifikasyon ng ating sangguniang kabataan officials. So bagamat pwede ka pang tumakbo, pag hindi ka naman nakwalipikado, then hindi ka pwede. Hindi, pagka hindi overage, pwede ho bang tumakbo? Pero hindi na. For as long as you're qualified, pwede ka tumakbo. Pwede tumakbo. Kasi ang pinag-uusapan po natin yung incumbents po ngayon. Kasi kung 3-term ka na sangguniang kabataan, baka by this time, Yes. overage ka na. Pag overage Kaya talaga. baka hindi na mag-apply yung provision na to, not because bawal, but because you're no longer qualified. Yun. So if I view this correctly, yung mga nakaupo ngayon na hindi overage, pwede hong tumakbo sa November 2, 2026. Kaya lang, yung mga tatakbo sa November 2, 2026, pagka panalo nila, they are only limited to a 1 term for years. Maliwanag sa Section 1 ng batas na ito na pag SK, 4 years, 1 term. Okay. Kap, meron ho kayong follow-up? Mamaya na lang ako. I'll reserve my right to ask. Parang Senado, Pero before anything else, siguro Apo. magandang maliwanagan natin
maraming levels ang ating local officials, di ba? Sa ngayon, magkakaroon tayo ng halalan para sa BARM, Opo. October 13, so meron tayong regional. Opo. May provincial, may city, municipal, at may barangay. Bakit mahalaga maunawaan natin yun? Kasi ayon sa ating saligang batas, pag regional ka, provincial, city, municipal officials at ikaw ay nahalal, 3 years ka lang for 3 consecutive terms. Ayon sa ating saligang batas, sa barangay, pinaubaya nila sa Kongreso ang pagtalaga ng termino ng barangay official. Kaya once upon a time, 3 years. Then naging 5 years. Yes. Ngayon, then naging 3 years. Then ngayon, under this new law, 4 years. Bakit pa bago-bago? Dahil nga, wala sa saligang batas yung term ng ating barangay and SK officials. Yan. So, yung pagkapasa ng batas na to, gaya nga ho na sinasabi nyo kanina, was done purely in good faith. Kasi alam nila na wala pang fixed terms ang ating mga barangay officials. Correct. Kaya kung titignan nyo yung batas, hindi siya mahalaga to, no? Lalo na pag nagkaroon ng kaso. Yung batas, kita nyo, hindi siya postponement of the election. Setting of terms. It's setting the term. Yung postponement ay resulta ng pag-extend ng termino. Kasi yung batas na na-question sa ating Supreme Court ay postponement of the election. So, iba ang naging wording ngayon, extension of the term. There, pasok ako. Lumabas na lang yun yung gusto ko itanong. Eto po kasi, as a lawyer, yung opinion nyo po pagdating sa... Ang nakinabang po kasi doon sa sinabi nyo ay kaming mga incumbents. Okay. Ano ang opinion nyo pagdating sa retroactive law or progressive law? Hindi ba ho retroactive to? Okay. Retroactive in the sense na may holdover provision. Yes. Pero ano siya future, lahat naman ng batas, future, lalo na kung may mapipinsala pag ginawa mo siyang backwards or retroactive ang application. Kaya sabi dito na dahil dapat December ang eleksyon, Yes. ginawa mong November, yung mga incumbent officials, tuloy-tuloy pa silang manunungkulan hanggang November 2 of next year. So may holdover provision na Yun nga po. Oo, hindi mangyayari na hanggang December lang kayo tapos si DILG o si Presidente mag-a-appoint. Hindi ganon. Ang sistema ay dapat may eleksyon nga tayo nitong December, pinagpaliban natin ng November next year, yung mga nakaupo, tuloy-tuloy pa ang inyong pagsiservisyo. Para yun yung sinasabi. Karamihan kasi ganito yung pros and cons or may mga kapitan o barangay kagawads na gusto nang matuloy yung election. Meron ding mga mas marami siyempre yung natutuwa na mapopospone yung election. Okay. Ang sisti lang po ay laging sinasabi noon sa amin na kapag alimbawa magtataas ka ng sweldo, noon, yung may ganong klaseng hindi pa ho ako kapitan yata noon. Magtataas ka ng sweldo, dapat gagawa ka ng resolusyon sa barangay ang makikinabang yung susunod na termino. Tama yan. Di po ba? Ngayon po kasi, ang ginawa po ng ating Kongreso ay makikinabang tayo, gumawa sila ng resolusyon ng bill, pero ang makikinabang ay kaming mga nakaupo. Tama. Which is parang doon medyo sinasabi ng mga ibang legal luminaries na dapat yun progressive, hindi dapat makinabang yung ngayon. Iset lang yung terms ngayon. Ang makinabang na yung mga susunod. Kasi the other option, kung hindi kayo mag-hold over, magkakaroon ng vacancy. Halimbawa, kung hanggang walang holdover provision, hanggang December lang yung mga incumbents ngayon, sino ang magiging punong barangay at mga kagawad from December this year up to November next year? Oh, that's a good point. Si Presidente ba mag-a-appoint? DILG ba mag-a-appoint for that 1-year period? Or, at ang nangyari nga sa batas ngayon, ay tuloy-tuloy kayo hanggang election of next year. Oh, At there you this go. is not the first na nangyari itong holdover provision. Yeah. Every time naman nag-i-extend, yung mga nanunungkulan, tuloy-tuloy ang kanilang pag-upo. There you go. That's a good point. Tama po yung sinabi ni attorney. So in other words,
Yung holdover capacity is a matter of practicality para sa batas, para na rin sa mga nakaupo. And continuity, of Continuity. service. Kasi kung bigla mong i-abrupt, ang tanong, sino nga ang uupo? Yes. Who will govern the barangay? Mag-a-appoint ba ng OIC? Or hayaan na lang natin tuloy-tuloy manungkulan yung mga na-elect na noong December 23. So ang pinili ng ating kongresista rather than giving the power to the president. And by the way, for me, pwedeng ibigay yung kapangyarihan to the president to appoint for 1-year period. Pero ang pinili ng ating kongreso at pinirmahan ng ating pangulo ay holdover provision. Okay, advance po muna tayo ng konti, ano, Kap? Kasi maraming mga nagtatanong, ang election daw next year would be November 2, All Souls Day. So lahat po ng mga karamihan ng tao, tradisyon natin, nasa mga sementeryo tayo, dumadalaw tayo sa mga mahal natin sa buhay, na yumauna. Ito ba pwedeng i-correct ng 20th Congress? At mabilis ba itong makorect by amending the Republic Act 12232? Of course, any law can be amended. No? Hindi pwedeng sabihin ng batas na ang mga probisyon ng batas ay hindi pwedeng baguhin. So at any time, Congress can amend this. No? Pwede na naman nilang i-extend yung term or postpone. No? Pero again, baka kasuhan na nga ulit. No? So, kasi ang holidays naman pwedeng baguhin ng batas. So kasi Monday naman ito, nakapag-weekend ka na ng 31 at na November 1. So effectively, matatanggal as a regular holiday November 2 dahil ang unang eleksyon under this law is the first Monday of November, which happens to fall on November 2. Souls Day. Correct. Ang sinasabi ng batikang abogadong si Attorney Mac na hindi raw masyado napag-aralan yung batas. Do you really think, well, opinion na natin to, hindi naman legal, no, that the bill was, minadali and nagkamali sila sa first Monday, hindi na na-compute na November 2 po yun? There's Maaari. nothing unlawful, illegal, unconstitutional by setting it on November 2. Yeah, even though na, pero it's not unlawful. Wala nakasabing batas na pinagbabawal namin yan. Sino ba nagsasabi kung anong araw ang holiday? Kongreso. So pwedeng baguhin yun. Okay. Kaya illegal ba siya? Unconstitutional ba siya? I don't think so. No. Pero sumasagka ba siya sa relihiyon? Baka hindi naman siguro. Maraming salamat, Attorney. Attorney, maraming nalilito din at marami rin nagdidebate na sa Facebook at saka sa mga vlogs, no? Ito pong Section 7, Separability Clause. Pwede yung pa-explain sa amin ito. If any portion or provision of this Act is declared unconstitutional, the remainder of this Act or any provision not affected thereby shall remain in force and effect. Ano po ang ibig sabihin po niya? Una, ang batas na to ay napakaikli. No? 2 pages, 9 sections. According to the separability clause. By the way, lahat ng batas merong separability clause. Okay? Halimbawa, yung pinag-uusapan natin kaninang holdover provision. Sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung holdover provision, Section 4, all other sections will still be valid. Yun ang ibig sabihin. Kung halimbawa, Section 3, declared unconstitutional, all other provisions will remain to be valid. Kaya one provision is separable from other provisions. Hiwa-hiwalay sila. Although, one topic siya, no, sa usapin ng extension of the term. If the Section 4 holdover provision would be declared as unconstitutional, pwede naman siguro, tatanggalin na lang. Parang ganun ang effect. As if not written. Okay. Ang tanong ngayon, pag tinanggal, halimbawa lang, theoretically, tinanggal unconstitutional holdover, ang tanong, wala tayo, dapat may election this coming December, Yes. wala yung holdover, sino ang manunungkulan as punong barangay? Ang mangyayari would be yung fallback provision, the President now will appoint. Okay. Or, Pero hindi matutuloy yung eleksyon. kasi kung Section 4 lang ang dineclare mong unconstitutional, pero dineclare mo naman as constitutional yung pagpapaliban ng eleksyon dahil nga nag-extend ka ng term. Okay. So, balik na rin natin. Kung alimbawa ang ang dineclare naman ng SC, hypothetical lang po ito mga kabarangay ko. Kung ang dineclare naman ng SC ay ang Extension of the term. extension of the term ang
ang unconstitutional. then kailangan magpatawag na ng eleksyon. Kung sakali dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yan before December 1, medyo madidelay konti kasi effective na today ang batas. COMELEC must follow the law. Yes, yes. And therefore, bakit sila gagawa ng mga activities pa, moves, para sa barangay when unconstitutional na siya? At hindi ganun mag-ready pa para sa eleksyon. So matagal halimbawa yun. by October, November na declare unconstitutional, hindi pa rin matutuloy yung December election kasi piprint ka pa ng balota, etc. Yes. So ang mangyayari, effectively, mamumove pa rin siya. Kung kailan ready si COMELEC maglunsad ng... Kasi nationwide election ito eh. At manual, by the way. No? Yeah. Hindi siya automated. So kung gano'n naman pala, kasi baka magkaroon ng discussion dito sa Section 4 holdover sa Supreme Court. Pero if you were to write the law yourself, I'm sorry to put you on the spot, would the law would have been more perfect kung sinabi natin na, okay, 4 years, 3 terms kayo, pero ang election ay December 1, 2025. Hindi na ba kaya magkakaproblema sa Supreme Court? Yung sa provision ng Section 4 holdover. Effectively, mawawala na po yun. Pero tuloy pa rin yung election this coming December. Yeah, tapos 4-3 ang yun napalawig na yun ang paglalabanan po nila. Pwede naman tinuloy kasi yung election this coming December. Tapos yung mga mahahalal sa December, yun ang magiging 4 years. So pwede rin naging ganun. Maraming salamat po, Attorney. First segment pa lamang po yan, mga kabarangay. Pinag-usapan na ho natin ang mga provisions ng Republic Act 12232. Ngayon, pupunta na tayo sa constitutionality or unconstitutionality of the law. Lahat yan dito. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay